Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello po mga kabisnes, mga kapapi. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang tanghali dito, magandang hapon dito around Middle East. Magandang gabi po sa atin dyan sa Pilipinas or magandang umaga. Gawan lang natin ng konting opinion natin dito sa kay Jonathan na naman. At ang hiling kasi niya dito, napanood naman natin doon sa mga nagbablog sa kanya, na sana daw bigyan na lang siya ng bahay ni kabisnes katulad dati na yung bang inuupahan, inaalagaan, binigyan ng todong suporta, at gusto niya yung ibalik ni kabisnes sa kanya yung hinihiling niya. So, ang tanong natin, mga kabisnes, mga kapapi, paano kaya maibibigay ni kabisnes sa kanya na ganyan ang pangungugali nitong si Jonathan, hindi ba? So, well, bago natin umpisahan yan, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan kung sino pang hindi nakasubscribe dito sa aking munting bahay, at isali natin ang kalembang na dyan para po magno-notify sa inyong lahat ang aking mga nire-reaction ng video kay Kabisnes Family at Kabisnes Official at Papa Dins TV. So yan na nga, tayo narinig at nakita napanood natin itong ginagawa ni Jonathan dito, na ayon nga sa kanya ay bakit daw hindi na lang ibabalik doon ni kuyang niya kabisnes yung bigyan sila na katulad ng dati, inupahan sila ng bahay, sinuportahan sila at binibigyan sila buwan-buwan ng grocery ni kabisnes. Yun daw ang gusto niyang ibalik ni kabisnes sa kanya. So well, Jonathan, kung gusto mo naman ng ganun pala, ba't hindi ka tumino, diba? Bakit hindi ka na lang mag-isip ng kung ano ikakabuti sa inyo, diba? So well, diba, nakikita naman natin yun ang hinihingi niya doon, na yun ang pinapaliwanag niya dito sa kanyang mga kaibigan na influencer na ito, na dalawang nagbablog sa kanya, At ang isa pa na narinig natin, etong si Jonathan ay magaling gumawa ng kwento. Baliw na matalino, di ba? Ang kwento na naman niya dito ay ayaw daw na doon kay kabisnes kasi pinapatulog daw sila ni kabisnes doon daw malapit sa kulungan ng mga aso. Do you think magagawa ng kabisnes yun sa kanila? Na alam nila kung gaano sila kamahal ni kabisnes. Gumawa na lang talaga ng kwentong hindi maganda itong si Jonathan sa kagaguhan nito, hindi ba? Sorry po sa words. At ngayon, nandun na naman siya sa kabila, doon na naman siya naglabas na naman ng kanyang hinaing, naglabas na naman ng kanya kung ano yung dapat sana gawin daw sa kanya ni kabisnes. So well, alam po natin na nagsasawa na kayo. Hindi lang naman po kayo, kami sawang-sawa na dito, diba? At yun lang po naman ang hiling ng karamihan. Kami rin hiling namin, na sana ay, kumbaga, ay lahat ng mga viewers na humihiling kay kabisnes, sana ay wag nang tulungan. Kasi hindi sila karapat-dapat, kumbaga, wala sa listahan ng mga taong tumutulong. Dapat tulungan si Jonathan dahil sa pangungugali niya. Hindi naman natin pwedeng sabihin na katulad na sasabihin ng iba dyan, ay bakit pinapabayaan o hindi na tinutulungan ni kabisnes. Alam naman po ninyo yung kung ano itong ginagawa ni Jonathan. Paulit-ulit niya itong ginagawa, mga kabisnes, mga kapapi, Hindi naman to basta-basta ngayon lang, noon pa ginagawa niya na ito. Paulit-ulit na lang. Tingnan ninyo, nangako na hindi na siya aalis. Pangako niya kay Mrs. Kabisnes at kay Mr. Kabisnes ang hindi na siya umalis. Ano yung ginawa? Tumakas, gumawa na naman ng issue doon sa kanyang mga kaibigan na influencer, di ba? So, kumbaga, itong si Jonathan, hindi ito siyang hihinto hanggat na mayroon siyang mapupuntahan at nakikinig sa mga dinadaing niya, nakikinig sa mga kasinungalingan niya. It will not stop, di ba? So, ano ba yung dapat gawin, di ba? Sa bagay, nagbigay na rin si kabisnes ng kanyang statement na hindi daw muna niya pinahanap
at hindi niya pinahabol kung saan pupunta sila Jonathan, at ay syempre nire-respeto din ni ka-business ang pasya ng kanyang mga anak, kasi totoo naman po talaga parang na hindi na nagre-respeto ito si Jonathan kay ka-business na paulit-ulit niyang ginagawa, diba? So yun, ibalik po natin doon sa hinihiling niya. Ayon doon sa mga kaibigan niyang sinasabi niya, itong dalawang influencer na to, bakit daw hindi na lang siya bigyan uli ng bahay ni ka-business katulad daw ng dati? Naku, ang sarap mo na lang talaga katusin, ano? Sino ang mag-aatubili uli sa'yo tutulong kung ganyan yung pangungugali mo, Jonathan? Diba? Kumbaga, lason ka lason ka dito sa mga pangingisip nila ka-business. Ikaw ang lason. Yun nga ba ang sinasabi nila kaming mga reaktor ang anay. So yung anay nandyan sa inyo. Sino ngayon ang anay, di ba? Paulit-ulit na kumakagat dito kay Jonathan. Yun ang totoong anay, di ba? Well, by the way, it's just passes fast. Nabanggit lang po natin yun, ano. So yun nga, karapat dapat ba bigyan uli ng bahay na matitirhan itong sila Jonathan at Nanay Marita? Diba? Ito naman ang si Nanay Marita, no? Puwera busong naman po, ano? Hindi naman po ito lumagay sa kanyang katandaan at dito sa kanyang sitwasyon. Kung ano yung gusto ni Jonathan ay sinusunod din naman niya. Nagwawala din naman siya. Nakita naman ninyo, ano? Yung nandyan sa ating thumbnail na yan, ang itsura niyang umiyak. Pumunta doon sa kabila na naman istasyon, di ba? So kung kayo ang kumbaga sa weteng pa magtali itatali ninyo yung numero, kung anong numero itong si Jonathan, wala na yata tayong maisip, di ba? Fully, kumbaga support ni ka-business ay buong-buo, walang labis, walang kulang, buong-buo silang sinuportahan ni ka-business, pero wala pa rin pagbabago. Andon pa rin. Pagkaharap niya si ka-business, mabait siya. Diba? Oo siya ng oo. Pero, mayroon palang tumatakbo dyan sa laman ng pangungutak niyang siraulo. Diba? So, well, by the way, mga ka-business, mga kapapi, ano kaya ang sunod na hakbang ni ka-business? Ito ba ay talagang bibitiwan niya na itong si Jonathan na to? Kung ako sa'yo, ka-business, ay butiwan mo na lang talaga. They don't deserve what you want to do for them. Hindi nila deserve yun. Hindi sila karapat dapat. Kasi kung gusto nilang tutulungan talaga sila, hindi sila ganyan Pinapahiya ka, iniinsulto ka, at lalong-lalo na galit na yung mga viewers sa ka-business, nang dahil lang dito kay Jonathan. Diba? Marami nang nambabas na naman kay ka-business dahil dito kay Jonathan sa pinagsasabi niyong kasinungalingan doon sa kabilang istasyon. So well, mga ka-business, mga kapapi, sana at makapulot ng aral itong si Jonathan kung halimbawa hindi rin siya kayang tustusan forever nitong dalawang influencer na kaibigan niya. Doon siya matuto At kung ako kay ka-business, no, hindi na kita tutulungan dahil sakit ulo ka sa akin. Diba? Kung ako lang talaga, sa bagay, itong si ka-business kasi, ang pagtulong niya kasi ay, kumbaga, dinadala niya sa panalangin niya yung pagtulong niya. Yung tulong niya na kumbaga, sinasabayan niya yung tulong niya dito sa kila Jonathan o kanino man, na kumbaga, dinadaan niya doon sa pagdarasal itong pagtulong niya na sana ay magtagumpay siya o bibigyan siya ng Diyos na lakas ng loob na hanggang kaya niyang tulungan ay tutulong siya. Tutulungan niya yung mga taong klaseng ganito. Yun lang kasi ang hindi natin pwedeng kay ka-business kasi nga yung pagtulong niya ay dala ng dasal. Kumbaga, pinapadyos niya ang kanyang pagtulong na sana ay maiba na itong pangingisip nila Jonathan at kung sino pa man ang tinutulungan nila, na kumbaga in a way of a Lord, of a way in a God na tutulong sa kanya na maiba itong pangingisip ni Jonathan na ito. So well, mga ka-business, mga kapapi,
hindi ka na, Jonathan, bibigyan ng bahay pa ni ka-business uli. Saan pangungugali mong iyan? Pag nandiyan ka kay ka-business, okay. Pag nandun ka sa kabilang istasyon, panay ang paninira mo doon kay ka-business, kung ano-ano yung pinagsasabi mo na parang ang pangit pakinggan, ang pangit panoorin, Kumbaga, napaka-chismosong itong si Jonathan. Marunong gumawa ng kwento kwentong walang katuturan. Yun ang kanyang sinasabi. Well, dito po, iano ko lang po na may nag-comment dito, for the information sa lahat po ng mga viewers natin, hindi po nag-aaway-away ang mga reactors ni ka-business. Kami po ay okay. Hindi, nag-uusap-usap po kaming lahat. Wala pong hindi nag-uusap-usap sa amin. Nag-uusap-usap po kami. Lahat po kami nag-uusap-usap kami kung ano yung dapat naming gawin, kung ano yung dapat nararapat. Yun po kami Kami po ang haligi ng ka-business family. Bakit po kami mag-aaway-away? Yun, doon lang po. Hanggang dito na lang. Maraming pasalamat po. Huwag niyo pong isipin na may nag-aaway sa amin. Wala po. Wala pong nag-aaway-away sa amin. Nag-uusap-usap po kami. Bawat isa. So well, mga ka-business, mga kapapi, maraming salamat sa panonood ninyo sa aking video. Sana po nagustuhan ninyong aking reaction video for today. At shoutout po sa lahat ng aking mga viewers dyan o sa bagong subscriber. Maraming salamat. Well, pakisupport po natin ka-business official, Papa Dins TV at ka-business family. At ang 6 na kagwang at ang mga reactors, Sinataong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mamplis Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog at MK Inday Okray. At ang shoutout po kay Wakiwak TV at Bong TV at ang kaibigan ni Papa Dins, ang CEO po ng mga na ini-endorse ng ating ka-business, si Papa Sundot. Paki-subscribe po natin mga ka-business, mga kapapi, ang 6 na kagwang, and happy birthday kay Bugi po. Happy birthday, Bugi. Sana tumangkad ka. Joke lang. At mga pag-asawa ka na. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. May Allah bless us all. Bye-bye po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Biraban at mga ka-business. Babush!